malaking ano ho yan dahil kung sila lang nang sila lagi ang nagpapalakad na sa ating administrasyon o sa ating gobyerno, na sila na lang talaga laging di na share sa iba yung mga dapat naman magampanan, makuha ang advantage sa mga ibang tao. Wala, sila lang. Ang pamilya lang nila, sila sikat, pangalan nila sikat. Eh how about those wala na ang pera, pero meron din ganito, gusto magsilbi. Okay lang din naman. Kasi para yung sa isang bayan, magtutulong-tulungan sila para kung paano yung kumbaga sa pag-aasikaso sa bayan. Hindi, dahil ang political dynasty ay angkan lang at hindi, yung ibang quality ng pagiging leader ay wala sa kanila. Kumbaga yung apelido lang nila yung pinangahawakan nila. Nagpapatuloy pa rin ang Anti-Political Dynasty Bill at PTV Special Forum and GIO. I guess kaisa ang ating mga panauhin at maging yung ating mga kababayan kanina na na-interview sa pagsasabing talagang kinakailangan ng batas para dito sa existence ng political dynasty sa ating bansa. So parang klaro na dapat magka-definition finally, mapag-usapan yung steps forward. Gusto kong ibalik kay Bam. Yung sabi natin, Bam, diba na maraming alternatibong kandidato na pwede. Kwalipikado naman, bakit hindi? How do we equal the playing field for other candidates, for all candidates? Well, alam mo, sa totoo lang, kung pag-uusapan yung equal playing field, even more than the last name at yung kapamilya, it's really about money. I mean, kung tutusin it's really, mahal talagang magpatakbo ng isang kampanya. It's really very difficult, no? Pangalawa, it's really based on media, no? Kung tutusin, kung tatakbo ka and mabuti yung mga gusto mong gawin, meron kang programa pero wala ka sa media, it's very hard to win, no? To be frank, no? Dahil yung ating electoral process and just being very realistic, talagang based siya dun sa mga tao na nafe-feature. That's why kung titignan natin, yung mga tumatakbo at mga nanalo, they're either members of political families, they're mga artista, mga broadcaster, because that's the reality that we have, no? Kung tutusin, if we wanted to equal the playing field, siguro yung unang-una dyan, sana our media would focus on good matters, no? On good people. Early on, hindi lang dun sa last 2 months o 3 months ng kampanya, kung hindi 3 years, 4 years before, no? And I'll give you an example. Si Secretary Robredo, at some point, ako honestly, at some point, I thought he would be president of our country. This is many, many years back. Pero pagdating niya sa survey, napakababa. Kahit nung panahon na gusto namin siyang patakbuhin na senador, napakalayo rin. And secretary niya, no? Isang multi-awarded, sikat na sikat sa Naga, napakagaling, napakabait na tao. Nalaman lang yung mga kabutihang nagawa niya nung yumaw na siya. No, that was the only time that people actually knew kung sino si Secretary Jessie Robredo. And that's the point na kung gusto mo ng equal playing field, I would hope na tayong mga bumoboto, mga botante, we don't just talk about negative things, no? Yung media natin, we talk about positive things. Yung mga mabubuting tao, kilalanin na natin, pag-usapan natin. Hopefully get them to a point where pagdating ng malapit ng election, may kakayahan sila actually na manalo sa ating electoral process. Pagdating naman sa pera, and this goes back to yung na-mention ni Professor Edna, no? Parties in other countries, they really control how much money is spent during elections. And dahil yung mga partido malinaw, modern sila at progresibo, kitang-kita mo na the parties stand for something, meron silang paninindigan, meron silang mga issue na inululunsad, at yung kanilang kakayahan na mag-field ng candidates, hindi lang based on yung kakayahan ng kandidato mag-raise ng pera, kung hindi based dun sa partido mismo. At yung party, yung mga member ng partido, mga common na tao, hindi lang mga politiko din. So sila mismo yung nagbibigay para sa partido, para the party can run campaigns based on issues, and the people running in those campaigns may kakayahang manalo dahil kasama nila ang isang mayroong paninindigan sa mga issues.
So, funding and media mileage, yan ang punto de vista ni Bam bilang isang kandidato kung paano magbibigyan nga ng level playing field ang lahat. Pero gusto kong tanungin si Attorney JJ, para naman sa batas, paano nito mabibigyan ng pantay na pagkakataon yung mga nais tumakbo, unang-una, yung mga nasa isang political dynasty na hindi naman sila mabibigyan o masisikil ang kanilang kalayaan na magsilbi rin sa bayan, at yun naman mga hindi galing sa kilalang pamilya ngunit gusto ring magsilbi. Okay, una, ang COMELEC natin, remember, our election laws have certain standards and certain rules na nagsasabi kung magkano lang maaari mong gastahin sa bawat botante kung ikaw ay tatakbo. Malinaw yan, pero sa realidad, hindi naman po talaga nasusunod, hindi ba? Lalo pag kwinenta mo yung kanilang ginagasta sa bawat isang botante. Kasi a certain amount lang, about less than 5 pesos lang yata per botante dapat yung pagkampanya mo sa isang tao. Pangalawa, dapat maliwanag kung sino yung mga nag-contribute sa iyong kampanya. And that's part of our system of government's way of saying na this has to be controlled. With regard doon sa kung sinong tatakbo, sino maaaring tumakbo, basta nag-qualify ka sa mga requirements, wala ka namang record ng moral turpitude o kung ano mang masama mong ginawa, pwede kang tumakbo. At marunong kang mag-isip, marunong kang, may plataforma ka, pwede kang tumakbo. Ang medyo mahirap lang na usapin ngayon ay dahil nga yung katotohanan na ito nakikita natin, si Daddy ay mayor, abay peretiro na si Daddy, abay si Kuya naman ang tatakbong mayor. Hanggang siya umabot sa puntong pati yung apo, nakatakbo na sa parehong posisyon. I think yun yung dapat nating i-curb at dapat ding i-educate yung masses na pag alam mo na gano'n na yung nangyayari, ikaw na rin kasi mismo yung nagbigay ng karapatan sa kanila na isipin nila na sa pamilya lang nila nalalaan yung posisyon na yun. Kaya nagkakaroon ng patayan eh. But yun yung masamang bahagi na bakit itong pamilyang to puro politiko, yun yung masamang bahagi, yun yung nagiging so, nasa mamamayan, may power ho kayo na putulin yung ganong pag-iisip sa isang pamilya. Wala pong may exclusive na karapatan sa isang posisyon. Jules, ikaw naman yung matanong ko daw, moving forward, ano ba yung hinahanap ng kabataan sa isang kandidato? At ano yung mga kwalifikasyon tulad ba na dapat nasa isang political dynasty? Mahalaga ba ito sa kabataan yun? Para malaman natin kung paano pipiliin ang ating mga leader. Karaniwan na kasing qualification or criteria na titingnan ng lahat ng mga botante ay siyempre kung ano yung mga ginagawa, pero sadly yung katotohanan kasi dito ay minsan nakabase pa rin dun sa pangalan, kaya tama yung sinasabi na bahagi pa rin dun ng voters education eh. Siguro in the meantime, habang for me kasi very timely na maganda yung potential sa meron yung administrasyon na to, kaya sana hindi masayang yung potential na yun para pangunahan mismo political will mismo ng ating administrasyon, ng ating Pangulo, na siya mismo mag-encourage ng ating Kongreso na pag-usapan na ito sa Kongreso. Pangalawa naman dito, na ang COMELEC, sa tingin ko, nasa kanilang mandato na gamitin ang lahat ng kanilang kakayanan na ipalaganap kung ano nga ba talaga yung criteria para makita natin na hindi lamang yung same names yung ating maboboto, kundi dahil sa plataforma ang ating gagamiting dahilan. Okay, balikan po natin ang ating kasamang si Kirby Cristobal. Kirby? Alright, Kati, balikan natin yung mga kasama naman natin dito sa studio. Galing naman ulit sa Trinity University of Asia sa Quezon City, si Rigor Dumlao, may katanungan. Magandang hapon po. Ang award po ba ng anti-political dynasty bill sa mga appointed positions po? Sa mga appointed, tanong natin, Attorney JJ. No, maliwanag dun sa bill na pinasa, no, na ito ay patungkol dun sa elective posts. So, ito yon yung sinasabi, sino yung mga tatakbo? O, ayan na naman, yung si anak, si pamangkin, si kapatid, si pinsan. But remember, makikita natin yung trending na sa isang bayan, puro magkakamag-anak yung nakaupo. So, yun yung pinaprevent ng bill na ito. Okay, maraming salamat Attorney JJ. At yan nga po, mga kuro-kuro patungkol dito sa batas na kinakailangan para sa political dynasty sa ating bansa. Sige, to wrap up, simulan po natin kay Ginoong Lito David our final words with regards to the issue, sir. Ang political dynasties po ay isang kalapastanganan, no? Hindi lang sa ating konstitusyon, kundi sa batayang karapatan ng ating mga mamamayan. Nung ginawa ang konstitusyon, ito ay isang anti-dictatorship na konstitusyon
anti-oligarchy na konstitusyon. Pero yung mga nakaupo ng political dynasties, sila ang pumipigil para yung kagustuhan ng konstitusyon ay mangyari sa ating lipunan. Sila rin ang nagpapatigil ng pag-unlad ng ating bayan. Kaya dapat sana, ngayon pa lamang, kayong mga kabataan, kayo na rin ang mag-umpisa na ayaw na namin ng ganito. No? Hindi tayo magmo-modernize for as long as nandiyan dyan ang malalaking pamilyang politikal na magpapahinto doon sa tunay na pagpapaunlad ng ating bayan. Ang ating bayan ay isa pang feudal na bayan, kaya kailangan na nating wasakin ito. Maraming salamat. Ginoong JC De Los Reyes. Yeah, I think we have to rally behind the Constitution po. Lahat tayo. Lahat. Ako, I come from a dynasty. Ang problema, some of my family members are not anti-dynasty. As a matter of fact, Senator Gordon is also running in this election. Iba po kami. I'm more of a Filipino than a Gordon. Now, kung si Bam tatakbo, siguro kung meron na siyang pinsan na presidente, tingin ko medyo ano na lang. Ako po, maybe you could join Kapatiran Party, which is an anti-dynasty political party. My uncle criticizes your family. Problema, he runs under UNA, which is accepting of dynasties. Lahat po tayo, we have to rally behind the Constitution. And how do we equal the playing field? By making ourselves inconsequential. Mawala kami, lahat, para magkaroon yung mga magsasaka, magkaroon ng oportunidad. Yun po. Maraming salamat po, Mr. De Los Reyes. Samantala, huling mensahe mula kay Attorney JJ Atienza. Napakainit na usapin po ng anti-dynasty law, pero lahat po tayo ay hindi magkasundo dahil wala pa siyang formal na definisyon. Pero tandaan po natin na bilang mamamayang Pilipino, yung kapangyarihan ng pagpili, yung kapangyarihan ng mahusay na pag-iisip kung kailan matatapos yung mga mismong issues na tinatalakay natin at yung issues na ino-oppose natin, nasa kamay niyo po yan, nasa tamang pagboto po. Maraming salamat, Attorney. Puntahan naman natin si Ginoong Conrado de Quiros. Just a few points. Yung una yung sa maraming nabanggit na meron na tayong constitution in 1987 na may anti-dynasty provisions. That alone, I think, must make us think, 25 years later, meron pa rin tayong dynasty. Despite a constitution that says you shouldn't have it. Pero ang worry ko dun sa legislating something like that is that we might end up new laws just to enforce old laws which were unenforceable to begin with. Di siguro 10 years from now, meron naman tayong new law to enforce this law. If the problem is not legal, I go back to that proposition, it is cultural. Tapos tinatanong nyo kanina, how do you equal the playing field? I think the basic problem is that the playing field is basically unequal. Tama si Bam dyan eh. Kaya pinaka-example na lang dyan, and you cannot solve that sa level lang ng politika. It has to be something more. Kaya pinaka-prime example dyan, yung party list system that was created to equalize the playing field. Tignan mo ang nangyari, kung sino-sinong tumatakong party list, mga businessmen, mga kung sino-sinong, si Mikey, ano ba naman, Arroyo, representative ng Guardia. I mean, that's crazy. But I think as a practical solution, if you want to legislate something which I think can help, hindi po yung anti-dynasty, yung ten-courtism. I believed and I've been writing about it, naniniwala ko talaga, the way to go about it, to reform, is to create real parties. I keep saying that there are only two real parties, the Communist Party of the Philippines and Kapatiran. All the other parties are really they're not real parties, they're just temporary shelters, palipat-lipat lang yung mga tao dyan eh. Mga halfway houses lang yan. Pag nanalo yung isang tao, lipatan sila dun sa these are not real parties. How do you create real parties? Mag-legislate ka anti-ten-courtism. For 10 years, hindi pwedeng lumipat yung mga politiko. Kahit matalo yung partido mo, you have to stay stuck there. You should believe in the policies and the philosophy of that party enough to want to stay there for 10 years at least. Maraming salamat. Maraming salamat, Mr. De Quiros. Samantala, ayun din natin ang mensahe si Jules Giang.
Para sa akin, may tuturing na cancer ng sistema na mismo itong political dynasties. Kung baga matagal na siyang bumabalot sa ating sistema, ngunit hanggang ngayon wala pa ring tugon o gamot na inaain para dito. Kung kaya naman, tama rin yung sinabi kanina na tinatanong, ba't nga ba naging bahagi na ito ng ating tradisyon o ba't naging bahagi na ito ng ating kultura? Isa lamang kasagutan dyan, dahil tayo mismo mga bumoboto ay tinatanggap natin itong kultura na to. Kaya magpapatuloy yung tradisyon na yan. Sa ating gobyerno, sa tingin ko, lalo na sa mga kakandidato, tamang nabanggit natin mga kasamahan sa ating mga tatakbong mga kandidato na delikadesa lamang yan. Huwag na huwag nyo gagamitin dahilan na naging matagumpay ang termino ng iyong tatay noong nakaraang termino, kaya ikaw yung karapat-dapat na susunod na maging pinuno dahil ba nagkaroon ng magandang turismo pangyari sa Kamsur, kaya ikaw na maging susunod na gobyerno, di ba? Gobernador, di ba? Hindi magandang dahilan yun eh. Pangalawa naman, para sa ating administrasyon, sa ating Pangulo Aquino nga, matagal yan nang pinagdidiwang ang good governance, at bilang mag-aaral din mismo ng good governance sa NCPAG, magandang pangitain na ito na gamitin ng ating administrasyon ang kanyang potensyal para pamunuan itong laban na ito, laban sa political dynasty. At bilang panghuli, sa hamon naman sa mga botante, nasa kamay natin ang hamon ng pagbabago. Lagi natin sinasabi na gusto natin ng pagbabago, pero sino-sino ba yung mga nananalo? Dahil yun nga, kung magsisisihan lang tayo, nasa sa atin rin talaga yun. Kaya ngayong darating na 2013, maging mapanuri tayo, alamin natin na hindi lamang pangalan dapat ang maging basehan, kundi yung mga advocacy ang sinusulong nila. Salamat po. Spoken like a true scholar ng bayan. At nakatingin sa kanyang dean. Ingan din natin ang mensahe si Dean Edna Ko ng UPNCPAG. Parang pagkatapos ng aming estudyante, wala nang masabi ang na iba pa, no? Siguro, gusto ko lang i-reiterate yung kahalagahan ng the power of media, kung paano ang media ay maaaring makatulong sa pagbibigay ng pag-highlight dun sa mga criteria, sa mga qualifications, ang mga tao na dapat sanang tamang maghain ng mga sarili sa serbisyo at hindi lang maging masyadong anong tawag dito? Parang hindi lang focus doon sa mga what is dramatic and sparkling, kung hindi maipalabas yung tunay na katangian ng isang kandidato, ng isang naghahain na magbigay ng serbisyo. I think media also help shape the minds of voters. So, importante ang papel at magkaroon ng agenda rin ang media. Sana may substance, may laman yung media at may direction. Ikalawa, babalikan ko pa rin yung political parties in the sense of true and democratic and maging tunay sa kanyang plataforma. Paligay ko ito yung mga antidote ng ating political dynasty without really totally discriminating against individuals who want to run and who probably deserve to run. Maraming salamat, Dean Edna Ko. Puntahan naman natin si Vice President Fisto Ginggona. Kailangan bigyan natin ng galang ang utos ng saligang batas. And the Constitution has guaranteed that there will be equal access to political office by election. So, kailangan sa Senado walang problema. Ang problema nasa House of Representatives. Sapagkat doon ang maraming kamag-anak, doon ang maraming problema. Gusto mag-file ang isang congressman, ang sinasabi, huwag ka nang mag-file sapagkat suntok sa buwan yan. And so therefore, we must exert as much pressure on the House of Representatives as possible. Thank you very much. Maraming salamat po, VP. At panghuli, Bam Aquino. Maraming salamat sa inyong pag-imbita sa akin. Una-muna, thank you for giving me this time to talk about this issue rin napaka-importante rin sa ating bayan. Siguro unang-una sa lahat, aside from yung nasabi nga ni Prof na tungkol sa political parties, unang-una, tingnan natin yung qualifications ng bawat taong tumatakbo. Palagay ko,
pagkatapos ng usapin tungkol sa mga last name at mga apelido, pwede na tayo pumunta sa usapin ng ano ba yung paninindigan ng mga taong ito, ano ba yung pinaglalaban nila, ano yung mga issue na pinaka-importante sa kanila. And the sooner we discussion, palagi ko, the better it will be, no? Pangalawa, sana piliin natin yung mga tao na ang pagtakbo ay isang bukasyon, hindi lang isang propesyon. Vocation ito na talagang nandito tayo para manilbihan at naniniwala ako na may kakayahan yung taong bayan na piliin yung mga tao na sa tingin nila makabubuti sa ating bayan kung ano pa man yung kanilang apelido. And I believe in that. No? I believe the Filipino people can choose sino ba yung mga pinaka-akma at pinaka-mabuti para sa ating bayan. Pangatlo at panghuli na siguro, maganda itong usapin na ito. Siguro panahon na siguro na i-define na talaga siya para maka-move on na tayo. At sana yung taong bayan po natin magiging talagang mapunuri talaga pagdating sa susunod na eleksyon. At tingnan talaga natin ano ba yung qualifications ng bawat isa, ano ba yung mga pinagalaban ng bawat isang tumatakbo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Bam. Nagsisimula na naman po ang ating responsibilidad bilang mga mamamayan sa susunod na taon. Ang magluluklok ng mga tamang lider sa posisyong mababakante sa politika. Ang desisyon natin sa eleksyon ng 2013 na isang malaking hakbang para umusad ang ating bansa. Ang piling ay hindi nararapat lamang kinikilala ang isang kandidato. Dapat alam natin ang kanyang kakayahan at pagmamahal sa bayan. Ang magbibigay ng pagkakataon dahil nakaugat sa puso ang pagmamahal na iyan para sa ating bansa. Tandaan po natin, tamang informasyon po ang kailangan ng marami nating kabataan na boboto sa darating na halalan. Galing man yan sa kilalang angkan o bagong politiko, nararapat lang po natin silang makilala at magkaroon po tayo ng basihan sa tamang pagpili ng mga bagong mamumuno sa ating bansa. Hati nga po ang ating taong bayan pagdating sa usapin ng political dynasty. Hindi rin naman kasi natin may pagkakailang hindi lahat ng angkan sa politika ay hindi maganda ang nagagawa. Pero minsan din kasi ay kailangan natin ng bagong dugo sa liderato para magkaroon tayo ng pagbalanse sa mga dapat ayusin sa bansa. Kaya't sino man ang piliin nating mga bagong leader sa eleksyon, dapat ay isipin nating mabuti na pinili nating iluklok ang taong yon at responsibilidad nating tulungan siyang maging mabuti, husay na leader para sa mas nakararaming Pilipino. Ako po, si Cathy San Gabriel. Ako naman po si Kirby Cristobal. At Gio Tingson po, hanggang sa susunod na Biyernes, magsama-sama muli tayo sa ating telebisyon ng bayan para sa programang Anti-Political Dynasty Bill, a PTV Special Forum.